Shoutout mga anime lovers! Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Terraformars Season 2 Part 2. At kung gusto mong mapanood ang Season 1 ay hanapin lang ito sa playlist sa ating channel. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mga chup-chup. Nakatanggap ng SOS message ang Division 3 sa pamumuno ni Captain Asimov, at dahil sa balak nila na palawigin pa ang pakikipag-alyansa nila sa ibang mga bansa ay pupuntahan nila ang nagpadala ng message na sila Captain Komachi, at may iba naman na misyon na ipapagawa si Asimov kay Alexander. Samantala si Captain Komachi naman na nasa poder ng Division 4, ay pinapasuko na ang mga tauhan ni Leo na captain nila, dahil sa nilagyan niya na daw ng matinding laso ng Hornet si Leo, at kung hindi sila sasuko ay papatayin niya ito. Ikinagulat naman ni Komachi nang malaman na nasa maayos na kondisyon pa rin si Leo, saka inutusan ni Leo ang mga kasamahan na pagbabarilin ang mga binti ni Komachi. Isiniwalat ni Leo na ang mga kapangyarihan daw nila ng mga tauhan niya ay pangontra sa mga kapwa nila tao, para magtagumpay sila sa maitim na plano na pagtatraidor. Ang kapangyarihan ni Leo ay katulad ng sa isang blue-ringed octopus, isa sa pinakamakamandag na hayop sa Earth, at ito din ang dahilan kung kaya baliwala sa kanya ang laso ng kapangyarihan ni Komachi na katulad ng sa isang hornet. Pagkatapos ay binabalak na lang nila na gawing hostage si Komachi, pero sinabi nito na wala daw silang mapapala kung gagawin siyang hostage. Nalaman pa nila na tumakas na pala ang mga kasamahan ni Komachi, pero hindi nila alam kung sino ang mga nasa loob ng sasakyan. Alam ni Komachi na pakay ng mga kalaban ng katawan nila Michelle at Hisamaro, kaya naman kahit pahirapan daw siya ay hindi daw mahuhulog sa patibong ang mga kasamahan niya, dahil napagplanuhan na daw nila ang mga gagawin para matalo ang Division 4. Nang mainis si Leo ay ginamit nila ang anti-terraformar cannon kay Komachi, pero nang maisip nila na ang tina-target lang dapat ng cannon ay ang mga gumagalaw dahil sa motion sensor nito ay nalaman nila na nasa isa lang silang ilusyon. Mamaya pa ay may lason sa hangin na agad naman nila na napansin, saka nalaman din nila na isa lang palang ilusyon ang mga nakikita nila dahil kapangyarihan nito ni Ivan, saka naitakas na rin nila si Komachi sa tulong ng kasamahan na may kapangyarihan ng isang mountain mole. Sinakripisyo din ng Division 3 ang sasakyan nila para masira ang state-of-the-art na laser shield ng kalaban, saka nagpunta ang mga crew ng Division 3 sa lugar kasama si Asimov na captain nila. Napakatigas ng shell ni Asimov na may kapangyarihan kagaya ng sa isang alimango kaya hindi siya tinatagosan ng bala ng baril. Binabalak pala nila Michelle at Hisamaro na makipagkita at magpatulong kay Joseph, na captain ng Division 6, na maraming pinaslang na mga ipis. Nagkita na rin ang mga captain ng Division 3 at 4, at napansin naman ni Asimov na nagsinungaling si Leo sa kapangyarihan niya na sinabi niya dating anaconda daw, pero isang blue-ringed octopus pala. Kahit na dating kaalyansa nila Asimov sila Leo, ay kakampi na ito kila Komachi dahil sa pagtatraidor ng Division 4 sa pangunguna ni Leo na nakita nila sa loob ng dungeon. Gamit ang napakaraming baril ay pinaulanan nila ng napakaraming mga bala ang matigas na shell ni Asimov, pero hindi pa rin ito nagpatinag at pilit na hinagis ang state-of-the-art weapon ng kalaban. Samantala si Alexander naman ay nasa loob na ng spaceship. Nag one-on-one combat sila Asimov at Leo, at sa gitna ng palitan nila ng atake ay natanggal ang gas mask ni Asimov. Maging ang mga crew ng magkabilang panig ay nagbabakbakan na rin, at naisip naman ni Leo na hihintayin niya na lang na tumalab ang lason sa katawan ni Asimov dahil wala na siyang suot na gas mask. Hindi naman nakalain ni Leo na magaling makipaglaban si Asimov, kaya nalalagay na siya ngayon sa panganib ng duraan niya ng black ink ang mukha ni Asimov pero naligtas siya ng mga bula. Binalak ni Asimov na ibalibag si Leo pero hindi niya nagawa dahil sa dumulas ang katawan nito, saka napatalsik ang Russian captain, kasabay ng pagkadehado ng mga crew niya laban sa mga crew ni Leo, hanggang sa makatanggap sila ng matinding pinsala. Ngunit sa kabila ng pinsala sa internal organs ni Asimov dahil sa laso ni Leo ay nagagawa pa rin niyang makakilos, kaya nabahala si Leo. Saka pinuluputan niya ang Tasmanian crab ng mga galamay ng blue-ringed octopus, at saka naglabas ng lason, pero biglang pinutol ni Asimov ang sarili niyang mga kamay para ma-body slam si Leo. At saka gamit pa ang mga binti ni Asimov ay inipit niya ang katawan ni Leo, at binabalak nitong hatiin ang kalaban sa gitna. Sa malayo ay pinapagmasdan lang ng mga kasamahan ng kanilang Captain Asimov dahil malaki ang tiwala nila sa pinuno. At saka nakarecover na rin ang dalawang crew ni Asimov para protektahan ang captain nila. Mamaya pa ay dumating naman si Alexander na sakay ng isang missile launcher na nahanap niyang itinago nila Leo sa loob ng spaceship, at saka nagbabanta na gagamitin niya ang mga missile kung hindi nila papakawalan si Captain Asimov. Nagbanta pa si Alexander na papasabugin niya ang radio tower nila Leo, na napakahalaga para sa Division 4, para hindi sila maisumbong sa Earth. Dahil dito ay tinigilan na ni Leo ang pagpapalabas ng lason mula sa katawan niya, saka sinubukan pang makipag-negotiate ni Alexander sa Division 4, para hindi na nila targetin sila Hisamaro at Michelle, pero hindi ito nagustuhan ng mga traidor. Pagkatapos ay lumapit ang isa sa crew ni Leo na si Shi saka naghubad, at saka bigla itong napunta sa likuran ni Alexander, saka pinayanig pa ni Jet ang lupa gamit ang kapangyarihan nito.
Nais na natapusin ni Shi si Alexander nang biglang may isang laser na tumama sa kanila na ipinagtaka ng lahat kung saan nanggaling at saka napansin pa nila na dumilim ang kalangitan. Nang tignang maigi ay mga terraformers pala ang mga ito na hindi mabilang sa sobrang dami. Narinig naman ni Aaron na tumatawa daw ang mga terraformers dahil sa nagpapatayan ng mga kapwa-tao. Samantala sila Hiz Amaro at Michelle ay patuloy na naglalakbay sakay ng escape vessel nang mapansin nila ang napakaraming mga ipis sa kalangitan. Nagpakita na rin ang pinuno ng mga terraformers na parang isang tutubi. Sinubukan nitong atakihin ng crew ni Leo pero napakabilis nitong kumilos at saka binalak pa nito mangdagat ng isa nang humarang si Aaron pero siya ang natangay ng terraformers. Ninakaw din ng leader ng mga ipis ang isa sa mga kamay ni Asimov sa katutulong sana si Leo pero hindi niya rin ito matamaan. Napansin ng mga tao na kinukuha ng mga terraformers ang mga katawan nila at saka bumaba ang dalawang batang ipis na may hawak na patalim. Sa loob naman ng spaceship ay nagbibihis si Hong nang makitang may terraformers na pala sa loob. Napakabilis ng kilos ng mga batang terraformers na agad na tinangay papunta sa malayo si Nina. Pinaligiran pa ng mga tiyanak sila Leo at Asimov at saka pinagtulungan naman ng dalawa ang babaeng Scorpion. Mapapansin din na parang ginagawang training dummy lang ng mga batang terraformers ang mga tao. Nang hindi na makalaban si Nina ay tinangay na siya ng mga ipis nang iligtas siya nila Kanako at Ivan. Nang makita ng mga tiyanak si Ivan ay nagpunta ang mga ito sa kanya pero agad niya naman na napatulog ang mga ito gamit ang kapangyarihan. Sa kabila naman ng matinding bilis ni Kanako ay nakakasabay pa rin sa kanya ang tutubing terraformers. Sumugod na rin papunta sa kanya ang iba pang mga ipis kaya inilabas niya ang blade saka napapaslang ang lahat ng mga madaanan. Muntik na rin siyang mahuli nito, at saka nagtaka si Kanako kung bakit hindi na siya hinabol ng tutubing pinuno. Samantala si Leo naman ay nilaso ng mga tiyanak na nakasabit sa kanya saka nagpunta papunta sa spaceship dahil sa tingin nila ay ito ang pakay ng mga terraformers. Mamaya pa ay nagsidapuan ang mga ipis sa spaceship saka nagulat sila Asimov nang makita na nagsisimatayan ng napakaraming mga ipis sa paligid at dahil pala ito sa kapangyarihan ni Hong na isang bakterya, kaya kailangan nila na makalayo dito kaagad. Gamit ang kakayahan ni Sergey na isang mountain mole ay tumatakas sila sa ilalim ng lupa, kaya inatake sila nila Leo gamit ang canyon, na na-counter naman ni Anastasia gamit ang trapdoor spider na kapangyarihan. Pinili naman ni Alexander na magpaiwan para tapusin si Hong alang-alang sa asawa niya na may sakit ng alien engine virus, dahil nais niya na magtagumpay ang mga kasama na makagawa ng vaccine para dito. Nagsuot ng suit at mask sila Leo para hindi sila mamatay sa bakterya ni Hong, saka hindi nila namalaya na nabigti ang isa sa kasamahan nila, saka sumabog pa ang isang trap, pero nalaman din nila na si Alexander ang may pakana nito na handa nang mamatay para lang matalo sila. Inisa-isa ni Alexander tapusin ang mga kalaban hanggang sa ma-corner niya si Hong. Pinipilit naman ni Ivan na balikan si Alexander para iligtas ito, pero hindi pumayag si Asimov dahil mamamatay lang din daw sila sa bakterya kung babalik sila sa lugar. Nahihirapan naman hanapin ng mga kalaban si Alexander dahil sa limitado ang mga kakayahan nila dahil sa suot nila ng mga suit at mask. Samantala nagdadalawang isip pa si Alexander na tapusin ang batang babae nang biglang mahanap na siya ng mga kalaban dahil sa nagtanggal saglit ng mask si Bert. Nag-invisible na ulit si Shi, kaya nabubugbog niya si Alexander, saka dinakot nito ang itlog niya at kinombo ang katawan saka pinatalsik sa pader. Gumamit ng napakaraming gamot si Alexander dahil sa kagustuhan na matalo ang grupo nila Leo, saka nagmakaawa pa si Hong para sa buhay ni Shi nang malaman nila na patay na pala si Alexander dahil sa overdose at sa bakterya ni Hong na kanina pa nito nalalanghap. Pero sa kabila nito ay napakalaki pa rin ang pinsala na idinulot niya sa Division 4 kaya naman napahanga niya dahil sa katapangan si Leo. At dito na nga nagtatapos ang pangalawang part sa series na ito mga Lodi at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. I love you all, Mama Chup Chup.